Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo, fresh overload. So walang makeup yan. Walang makeup yan. Actually, ngayong araw na to, ang ginawa ko, nandito lang ako sa bahay maghapon, di kami lumabas. Tapos, ayun nga, syempre gumawa ako kanina ng reaction video ko na in-upload ko sa some Bruce's Crown, and then gumawa ako ng video para sa Samsam TV. Tapos after ko i-edit yun, i-upload, ayun, pumunta ako ng gym. Nag-exercise ako kanina, in fairness. So, nasayahan ako, nakadalawang set ako. So, after, bumalik ako dito, kumain kami ng dinner, pero konti lang yung kinain ko ha. Kumain kami ng dinner, tapos nag-shower ako, tapos eto na ang itsura ko ngayon. Charot! So, yun. So, masaya ang Sunday ko. Relax na relax. Thanks God. Pero, ayun, ang dami ko nababasang comment regarding nga dun sa swimsuit challenge ng mga kandidata. Nakakaloka, no? Doon sa swimsuit challenge kasi ng mga kandidata yesterday, nakita natin kung sino yung kumabog, kabugan talaga. Tapos ayun nga tinatanong nila sa akin, si Atisa Manalo kasi kung ano daw ba yung pasarela, okay daw ba siya sa akin. To be honest, okay ang pasarela kahapon na ginawa ni Atisa Manalo. So, sobrang ganda. Tapos, pag tinignan mo siya, talaga namang napakaganda niya. Sobrang ganda. Yung naging problema, I think isa pa sa mga nakita ko ha, yung hair, yung volume ng hair niya, sobrang laki. Tapos parang mabigat tignan. Pero siguro mas maganda yon, bawasan konti. At yung pasarela niya medyo lagyan niya ng impact. Actually, yung paglalakad niya okay. Yung pag-posing tapos biglang magto-turn, ayun, medyo hindi nakakaganda. Saka yung mga pa-shake-shake na ganon. Tapos, pag naglakad naman na siya, kita mo naman yung kanyang catwalk, okay naman. So, pang international level ba? To be honest guys, hindi. Hindi siya pang international level, tapos hindi siya remarkable. Siguro ang magandang gawin ni Atisa Manalo ay panoorin yung maigi kung ito ba ay pulido, ito ba ay okay, ito ba ay papalo. So, yon. Pero, yung pasarela niyang yon, makakapasok ba siya sa semifinals? Yes. So, makakarating ba si Atisa Manalo sa top 10? Yes. Makakarating ba si Atisa Manalo sa top 5? Yes. Delikado ba ang corona para kay Atisa Manalo? No. So, yun. No, diba? So, para kasi sa akin, una, kailangan lang mag-ingat ni Atisa Manalo sa bawat galawan niya. So, medyo kasi parang wala siyang, yung signature walk na tinatawag na para bang, yung kumbaga, sa atin ay naku, pak na siya dito. Wala tayong ganun na aasahan sa kanya for this moment. Pero syempre, nag-hope tayo na sana si Atisa Manalo ay ma-polish niya ng maigi yung kanyang galawan nga dito sa Miss Universe Philippines. Sana magawa niya ng tama yung bawat eksena. So, yun lang yung atin. Kasi syempre, ang tinitignan natin dito, yung mga yung mga diin, fears, syempre, Miss Universe ka pupunta, di ba? So, si Stacy ba ay panalo yung galawan na ipinakita niya kahapon? To be honest, yes guys. Maganda yung laro ni Stacy Gabriel yesterday. Aminin man natin o hindi. Siya talaga yung masasabi mong remarkable performance. Maganda yung ipinakita niyang lakad, yung ipinakita niyang facial expression, yung ipinakita niyang transition, yung habang naglalakad siya. So, yon. So, magiging tinik ba si Stacy? Actually, si Stacy, marunong siya maglaro sa competition. So, yun yung nakakatakot. Kasi, hindi mo alam. Baka mamaya pagdating sa coronation night, pinaghandaan niya pala talaga ang lahat ng mga front runner dito. So, sinimulan niya sa swimsuit kahapon. Nagpasabog siya ng bonggang-bongga. So, matakot ka doon. Kumbaga parang kabahan ka doon kasi may game plan siya, 'di ba? So malinaw ipinakita niya yung game plan niya kung paano siya magiging fierce, kung paano siya yung alam mo yun magpapasabog sa mga ganitong eksena, kung paano niya pabibilibin yung lahat. Kaya nga sabi ng ganun sa akin, tsamba lang naman daw niya yun
Pero ako para sa akin hindi tsampa yun. Ayun talaga yung game plan niya, 'di ba? So game niya yon at nakakatakot yung game niya. So doon mag-ingat si Atisa Manalo. Doon naman siya nagsasabi na ako, mukhang malabo talaga si Atisa Manalo sa corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na 'to. Ay hindi naman. Hindi malabo si Atisa Manalo sa laro niya dito. Naniniwala ako na si Atisa Manalo ay kayang-kaya niya makipagsabayan, kayang-kaya niyang kabugin yung lahat ng mga front runner. And then, I think, at the end of the story, si Atisa Manalo pa rin yung kokoronahan. So, gaano kalaki yung tsansa? Yung tsansa, ayun yung hindi natin alam. Kasi nga, feeling ko kasi si Atisa kasi medyo kailangan niyang, pag-aralan ng husto ngayon, yung mga galaw niya sa preliminary, kailangan niyang, anuhin, pag-isipan ng maigi kung ano ba at paano ko kukunin yung corona. So ako, hinanap ko kasi yung galawan ni Atisa Manalo noong nasa Miss International siya. Parang feeling ko, ang gagawin niya doon, ile-level up niya ng bonggang-bongga yon. Ayun talaga yung ina-expect ko sa kanya. Yung beauty na nandoon, pero gagawin niyang fierce. Tapos yung pasarela niya, gagawin niya diin. Kasi kung ikukumpara mo yung laro niya noong 2018 doon sa Miss International, ayun talaga yung pinakamagandang laro niya. Ngayon, nag-expect tayo na mas gagalingan niya pa, mas pag-iigihan niya pa, mas makikipaglaro siya ng todo-todo dito sa competition. Ngayon, ang nangyari, parang nag-experiment siya, nagtatry siya. So, yun. Pero, klaro naman, maganda naman. Kaya lang, ang dami kasing kandidata na magagaling. Ayun yung nakakatakot. Baka malusutan siya. Imaginin mo, nandiyan si Iloilo. Si Iloilo yung energy talagang buong buo. Tapos nandiyan si Victoria Velasquez Vincent. At nakikita natin kay Victoria talagang pumipitik. Andiyan si Taguig na medyo parang grabe. So, yung ano na lang talaga, yung laro na lang talaga ni Atisa Manalo na sana i-level up niya yun ng bonggang-bongga with class. Ayun. So, yun yung hinihintay natin na galawan na gagawin niya. So, medyo nakakatakot, pero siguro tiwala lang. So, magtiwala kayo kay Atisa. Parang feeling ko naman sa Atisa naman ay hindi naman siya magpapatalo ng ganun-ganun lang. Siguro, wag niyang baklain. Kailangan niyang intindihin at seryosohin yung mga bagay-bagay kasi parang ando doon yung ganda na ando doon yung ganda, hindi naman nawawala yon. Pero yung galaw talaga, yung galaw na parang may kulang. Hindi ko din alam kung nag-hold back siya kasi pwede din nag-hold back talaga si Atisa Manalo. Sa totoo lang, pwedeng meron siyang pasabog na gagawin sa Coronation Night. Hindi ko to sigurado, pero yun yung nararamdaman ko sa kanya kasi alam natin kung paano maglaro si Atisa Manalo Alam natin kung paano kumabog ang isang Atisa Manalo. So, yun yung nakakatakot. Kasi, ang alam ko, ile-level up niya talaga yung galawan niya dito. So, nung nakaraang Hello Glow, nagreklamo tayo sa kanya dahil nga sa nakulangan tayo. Ngayon, binigay niya, pero parang kulang pa din. Di ba? So, siguro hinintay lang natin ma-complete. So, naalala ko tuloy si Michelle D. Si Michelle D din naman ganito din naman yung mga larong ginawa noon sa Miss Universe. Pero kasi nag-work, di ba? Hindi kasi masyadong magalaw si Michelle D. Yung parang walang direction yung pasarela niya. Parang hindi ganun kaganda. Pero, nag-work. Nag-work sa kanya. And then, nag-expect tayo na sana mag-work din yung kay Atisa Manalo. So, yun. So, tignan natin. Kung tanatanong ninyo ako na si Atisa Manalo pa rin ba ang mananalo dito sa Miss Universe Philippines, for now, yes, ang sagot ko pa rin. But nandoon ako na she have to be careful sa mga galawan niya kasi maraming magaling na bigla na lang nagpapasabog ng bonggang-bongga at bigla na lang umi-eksena sa larong to na hindi mo inaasahan na baka mamaya biglang nakakapuwing pala sila doon sa laban mo or tinik pala sila doon sa laban mo. So, yun yung akin. Ayun yung nakikita ko na ginagawa ni Atisa Manalo dito sa competition. So, dapat nandoon siya na careful siya at alam niya ng ginagawa ng mga kalaban niya para napaghahandaan niya yun ng bonggang-bongga. Kasi parang ngayon, ano lang yung nangyari kasi dito sa Aqua Boracay,
parang survive lang, parang so-so lang, yung ganon. Parang relax lang siya, ang importante pumasok ako doon sa top 8, ganon. Pero hindi niya goal yung, ay dapat ako ang manalo dito, ako ang mag-champion dito. Parang hindi ganon yung purpose niya. But nagawa naman niya. Tulad nga ng sinabi ko, once na pumasok si Atisa Manalo dito sa Aqua, panalo pa din to. And then, natatakot ba ako na baka biglang mawala yung kay Atisa Manalo? Hindi pa rin. Nakikita ko pa din na si Atisa pa rin ang mag-uuwi ng corona. So, malakas kasi siya. Saka, nandoon siya sa yung profile kasi. So, tingnan natin, malalaman natin yan sa mga susunod na laban. So, meron sila ngayong another event. So, abangan natin yon. So, wish all the best, di ba? So, kayo ba? Ano ba nakita niyong galawan kay Atisa Manalo? Nakasatisfied ba kayo? Nakontento ba kayo? Feeling ba ninyo si Atisa ba ang mag-uuwi pa rin ng corona ngayong taon na to? So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys! Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sa inyo ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.